Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! You look so blue today. Oh, I'm definitely very mantel. Ang hirap, alam mo, partner, bago pa lang ko umalis sa bahay, mga 6 na beses akong sumabit sa kung saan-saan. Mahirap talaga magsuot ng mantel na na lace. Pagka ganyan, hindi pwedeng suot yan ng mga taong malilikot. Ayun na nga, ako ang likot ko, partner. Kaya nga 6 na beses akong sumabit. Pinapaalala namin na kung magsusuot po kayo ng ganyang damit, dapat hindi kayo yung taong aligaga at taratitat. Correct. Diba? So kung aligagat taratitat, katulad ko po, ayan, matik na po sa sabit. As in, ilang beses ako sumabit sa doorknob, sumabit sa lahat ng mga pwedeng mauslay na pwede kong sabitan. In fairness naman sa kanya, ang tibay ng pagkakamantel niya, hindi siya napunit, di ba? Buti na lang talaga meron kang sariling sasakyan. Kasi kung wala, nag-commute ka, umalis ka ng bahay ng may damit. Pagdating mo ng opisina, good luck naman, Brad panty na lang suot mo. Alam mo, naalala ko tuloy yung isa kong kaibigan na galing siya ng CR, nagmamadali siya sa mall. Sa mall, nagmamadali siya na lumabas ng CR kasi meron siyang imimit. Hindi niya na hindi na siya nakapaghugas ng kamay, hindi niya na tinignan yung sarili niya. Mamadali na talaga siya kasi paglabas ng CR, escalator agad paakyat, partner. Hindi niya na malaya na yung palda niya nakaipit dun sa panty niya, partner. So paakyat siya na escalator, lahat ng tao kita ko yukot niya. Yan ang hirap, mga kabisyo. Baka naman dinidisplay niya talaga yung kuyukot niya sinabi kasi kakaiba. Sinabi ko nga sa kanya, siguro nagdi-display ka lang talaga ng kuyukot, diba? Kaya alam nung mga time na yung partner, hindi pa naman uso ng social media. So ibig sabihin, wala pang ways and means para mag-trending. Talagang sadyang hindi niya na-check. Kaya pala nagtataka siya, parang una, ang dami nakatingin. Pangalawa, parang feel niya pa nga daw, ang ganda niya, diba? Ang dami nakatingin sa kanya. Pangalawa, ang eksena dito, sabi niya, ba't parang mahangin? Oo, presko, no? Ang presko pala sa mall na to. Oo, nakakalurkig. Yun pala. Yan, ingat po tayo ha kung tayo po ay nagko-commute. Tapos tayo po ay aakit sa mga hagdan. Madami pong mga manyakis dyan ha, na ang intention lang nila lagi ay magbantay sa ilalim ng hagdan. Diba? Hindi ko nga maintindihan minsan kung bakit yung mga hagdan puro may butas. Yung kita-kita mo talaga yung pante ng or brep ng mga umaakyat at bumababa. So, at nangyayari sa pagko-commute, minsan may mga ganong hagdanan diba? So, po tayo, mag-ingat po tayo dyan. Tsaka yun nga, yung hindi mo alam, nakaipit na pala yung palda sa may panty, ganyan.
ganyan. Kadalasan ito nangyayari doon sa mga taong nagmamadali talaga. For example, sa CR, di ba? Kaya nga may nilagay na malaking salamin dyan para manalamig ka talikuran. Ito naman ang nangyari sa kakilala ko, partner. Ano ba to? Kakilala ba natin o tayo talaga ito? Medyo umamin din tayo minsan na tayo ito. Alam mo, minsan nililigaw talaga natin ang usapan para hindi tayo madawit sa kwento. Correct. At para hindi tayo yung nakakahiya, di ba? Go! Pag labas niya ng CR, sa sobrang pagmamadali niya, para may kausap siya, nasa cubicle pa lang siya eh. Sabi niya, sige, pupunta na ako dyan. Pero nasa loob pa siya ng cubicle, na meaning talagang umiiri pa siya. Pero sa sobrang pagmamadali niya siguro, ginamit niya yung tissue, tinaas yung short, tas nagmamadali lumabas ng pinto, hindi niya alam yung ang haba pa ng strip ng tissue. Oh my gosh. Nakasabit pa sa bewang niya. So nakasunod sa kanya. Na lumilipad-lipad pa siya. At eto pa, take note sa sobrang pagmamadali, hindi man lang siguro na nabigyan ng chance na mapatuloy yung tubig ng galing sa bidet. So paglabas niya, bakat yung tubig sa sa likod ng hita niya, na alam mong talagang galing siya CR, pumupo siya, malinaw na malinaw, tapos may nakasabit na tissue. Diba? So yung mga tao talaga nagtinginan, tapos siya patay mali siya ngayon. Pagdating niya sa meeting, doon niya natuklasan. Hindi niya talaga alam. Hindi, pagdating niya sa meeting, sa kanya natuklasan na, ay, may ebidensya. Confirm! O mag-ingat po tayo sa ganyan. Alam mo, minsan partner ako, nalalaman ko kung kung yung mga, kaya na-realize ko na hindi porke, hindi man to bonggang bagong realization, no? Pero ito talaga yung, katotohanan sa lahat, no? Na hindi po lahat ng akala mo mukhang malinis, di ba? Sa panlabas, di ba? Nako. Na itsura, di ba? Mukha naman siyang makinis. Mukha naman siyang laging mabango, di ba? Mga ganyan. Hindi porke mukha siyang ganon, ibig sabihin na hindi siya sa laula. Kasi ito nakikita ko to sa mga dito na lang, wag na tayo lumayo. Dami tinatamaan na naman ako. Sabi yan, chinichismis na naman yung mga kaopisina. Hindi. Anong department to? Hindi ko alam. Alam mo, nagugulat ka ako pag nang-meeting dito, sabi ko, sino sila? Daming tao. Ang daming tao. Nung isang araw, nag-meeting kami para sa Aliwan Fiesta. Kalahati po ng Elizalde Hall, hindi ko po kilala. Sabi ko, sino sila? Di ba, hindi din naman nila ako kilala. So, ganun din ang tingin nila sa akin. So, anyways, makikita ko yan yung parang from the outside, di ba, mukha talagang yung hindi mo maiisip na sa laula. Pero sa akin kasi, kung hindi ka, or baka judgmental lang ako, baka naman talagang sadyang nagmamadali. Pero may mga iba na nakikita ko, hindi talaga sila nagmamadali Talagang sadyang pagkatapos sila gumamit ng cubicle, hindi talaga sila naghuhugas ng kamay pagkatapos. So yun yung sinasabi natin na medyo naiwasan natin nung tayo po ay naka-quarantine, nung tayo po ay talagang sobrang kailangan pa magbihis bago pumasok ng bahay, magpalit ng damit, mga ganyan. Kasi meron po talaga mga nakakasalamuha na talagang sadyang hindi naghuhugas ng kamay. Pero hindi natin alam. Pero hindi na ano yung tawag doon hindi halata sa kanya. 'Di ba? Kasi ang itsura niya mukha naman siyang naghuhugas ng kamay, 'di ba? Pero hindi natin alam kung saan din siya nanggaling. 'Di ba? Na-explain na natin yan dati. What if nag-commute siya? Sa pagko-commute niya bago siya nakarating ng opisina, o kung ilan ang sinakyan niya, meron bang tricycle na ang dami niyang hinawakan? May jeep ba na ang dami niya natabihan? May bus ba? Naglakad ba? 'Di ba? Saan siya saan siyang hagdan humawak, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos bago dumating ng opisina, pwedeng dumaan ng convenience store, ganyan. Tapos pagdating ng office, syempre ang daming dinaanan, 'di ba? Tapos hindi pa rin naghugas, 'di ba? Pero hindi natin alam kasi mukha mabango, 'di ba? Tapos hinawakan yung pisngi mo, 'di ba? Ang cute mo today. Ang ganda ng kutis mong kinis, 'di ba? Ganun. So napasa na lahat sa iyo ng mga germs na dinaanan niya. Totoo, may ganun talaga. Kaya mabilis ang pagpasa ng ng virus kasi may ganyan. Kaya nga 'di ba sa mga ads, sa mga commercials, importante talaga yung paghuhugas ng kamay. Agree ako doon. Ako natutunan ko lang recently lang. Ito lang kami na yung pandemic lang na kailangan pala naghuhugas. Diba, nung lahat tayo, namin ngayon, kami na to. Nung lahat tayo bigla natakot, ang ganun pala kabilis yung virus, diba? Yung ganun. Yung ako na-experience ko sa loob ng banyo, talagang makikita mo kung sino talaga yung sa laula. Kaya lang, ayaw naman nating i-judge. Oo naman. Diba, ganun talaga sila. Oo, hindi, may Bala ganun kayo. talaga Oo. Yung tipong pagdumura sa lababo,
Diba? Hindi na nila pina-flush yung hindi na nila hinuhugasan yung lababo na para sa kanila talagang sariling lababo yun. Lagi niyong iisipin, kunyari, pag dudura kayo ng ganyan, tapos siyempre may fly, makakapit doon sa lababo. Oo, hugasan niyo po. Alam naman nating makapit yan eh. Oo, hugasan niyo po. Diba? Kung may sabon nakalagay dyan, diba? Patakan niyo ng sabon, tapos hawhawin niyo. Diba? Para malinis. Lagi niyong iisipin, may taong kasunod dyan. Meron, May hindi yan ibang sa inyo. gagamit dyan. Correct. Public yan? Public utility Oh, vehicle. utility PUV yan. Diba? For public use yan. So, kailangan nating maging magalang sa mga taong susunod ng gamit na ito. Diba sa mga public CR din, di ba makita mo, ang dilaw-dilaw na paligid nung bowl, nung toilet bowl. Punasan nyo po ng tissue. Oh. Diba? Kasi magagalit din kayo pag kayo yung nakachempo, nagagamit correct. na madumi, may dura, nang hindi nalinis, di ba Tama. maiinis kayo? True legend. Yung sinasabi natin, magkaroon ng konting respeto. Correct. Kaya nakakatuwa din yung mga public toilets or restrooms na talagang in fairness, laging may bantay. 'Di ba? Laging may bantay, tapos laging mabango, laging may sabon, 'di ba? Yung ganon. Totoo. Nakakatuwa din yung ganon. Dapat talaga binibigyan niya ng budget. Correct, As dapat in, talaga laging may may tissue po yung loob ng correct. banyo. Oo. Yung tissue, yung CR nyo ba may tissue? Saan? Sa CR na mga babae dito. nagugulat ako pag meron. Wow, meron na yun. Kasi parang recently lang din kasi. Wow, hindi ko inakala. Meron ngayon. Hindi ko naman kasi, in fair, hindi ko naman kasi alam kung responsibility pa yun ng office natin eh. Oo naman. Di ba hindi, kasi ako may sarili kasi akong tissue eh. Di ba? Hindi ba dapat may sarili tayong tissue? Yung SM nga, may sarili tissue yung banyo. Sa bagay. SM yun. Mas madami silang branch. Tayo silang branch natin. Pagpasok mo ng kayo CR, sagana dahil sila sa tissue. Kayo meron. Kayo meron. Nagugulat din ako pag meron. Nung isa nga na meron, sabi ko, hala meron. Sabi ko, sayang naman itong dinala ko. Pero chinek ko, teka, lang, 2-ply lang siya. Ang arte, sa bahay nga walang tissue. Kasi paghugas ko ng kamay, dumikit lahat sa kamay ko. Diba? Alin? I-dry mo yung kamay mo, diba? Tapos pagkuha mo ng tissue, manipis. naputol agad. Huwag namang umarte, hindi tayo makinis. Arte neto. Sa bahay nyo nga walang tissue kaya, diba? Arte natin. Sa bahay nyo walang hand wash. Kaya nga, makareklamo sa office. Bakit walang sa office namin? Wala naman nagreklamo dito, sa diba? bahay, kakakasabi mo lang. Hindi ba tayo nagreklamo? Nagugulat lang tayo pag meron. Hindi pag reklamo yun. Meron. May laman yung lagayan. Kasi parang ilang taon yung nakasabit, tas every time nililingon ka, Wala walang laman. Oo, parang, joke lang po ba't ito? Kapag, simula November na kailan ba tayo pumunta dito? 2021? 2021. 2021, tama. 2021. Oo, once ko pala nakita mo. Hindi ko alam. Hindi ka nagreklamo, Hindi ako nagreklamo. Wala nagreklamo dito. Napag-uusapan lang, bawal lang na-offend dito. Oo, it is an observation. Totoo naman. At andong minsan na meron, sinabi ko talaga. Doon sa nagbabantay, hala ate, meron. Hindi ko sure. Nagulat ka kasi ilan daw, 19 years ka na nandito. 2022 lang nag-tissue. Kasi hindi ako naman, I feel like it is your, siguro, well, kaya ako lagi may tissue eh. Kaya yung tissue ko mabilis maubos sa office. Kasi madami kumukuha dyan, which is totally okay. I feel like responsibility mo kasi magkaroon ng sariling tissue. Feeling ko lang, dahil nga nasanay. Ito mo lang natutunan yan eh. Hindi, kasi nga nasanay ako na walang tissue sa CR. Oo. O walang tissue sa CR. Gusto mo pagsuot mo ng panty mo, basang-basa ka. Hindi, may nakita ko, laylay ng palda, ginagamit nila eh. Ganon. At sabagay, isa kong kakilala, yung medyas niya. Sabi yung medyas na ito, laging basa. Yun yung niya, ganun. Ba't tayo napunta dyan sa usapan tissue na yan? Kapag maging malinis tayo. Maging malinis sa katawan. Totoo. Promise. Kasi hindi po talaga natin alam kung ano yung mga posibleng gagalawan. Lalo pa, halimbawa, meron tayong mamimit or hindi natin alam na merong mga taong immunocompromised. Yung mahina talaga yung kanilang immune system. Meron talaga silang, kailangan talaga maingat talaga sila. Totoo. Ganun. Na parang nung nabuntis ako, nung 2013 kay Princess, nagkaroon ako ng
condition called shingles. Ano yun parang nerve kinemerut na parang pamilya siya ng bulutong tubig. Napakasakit niyan, as in super. Na ano ba yung isang term doon? Basta yun. Ang sakit niyan super talaga, promise. Tapos dahil nga first baby ko yun, ang tagal kong inalagaan, talagang sobrang alam ko sa sarili ko na sobrang careful ko. Pero tinamaan pa din ako noon. So ibig sabihin, talagang hindi mo masasabi Kaya yun lang, isa lang pong panawagan na wag po tayo masyado maging salaula. Hindi po porke nagpapabango, okay na. May mga germs po dyan na nakadikit na natatanggal lamang kapag sinabon ng maigi. Totoo. Gamitin natin yung mga lessons na itinuro sa atin ng pandemic. Correct ka. Diba? Hindi porke bumaba na yung kaso, diba? At medyo relax na tayo ngayon. Balik-balik na rin pabayaan na rin tayo Correct. sa pag-aalaga sa ating mga katawan at magiging salaula na tayo. Wag naman gano'n. Ulitin natin, kaya po may hand wash sa loob ng CR, kaya may tissue dyan, kaya may lababo dyan, diba? Para maghugas tayo ng kamay at maiwasan ang pagkalat ng kung anumang klase ng virus or diba, may mikrobyo. Diba? Para maiwasan ang sakit. Kaya maswerte po yung mga opisina na may maganda yung banyo, diba? Maganda yung lababo. Alagaan nyo lang po yan kapag nabigyan kayo ng ganyan. Correct. Wag pong maging salaula about it. Okidoki, isang paalala ngayong Feel Good Thursday. Ang aming tanging paalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ayun. So diba? Hindi totoo, diba? Ako nakikita ko yan Tapos meron namang iba partner, sobrang linis talaga nila. As in, ang tagal-tagal talaga nila. Ang tagal-tagal nila talaga sa lababo. Oo, talagang super hugas talaga ng maigi. Nagchichismisin ba sila? Hindi. May chismis pa doon. Meron ako nakakasabay na hindi sila nagchichismisan. Talagang sadyang mag-isa lang siya. Tapos, grabe, pag I think bagong kain. Tapos, yung hugasan niya yung mga niya. Hindi ako ganun maghugas ng mga, ng mga plato. Hindi ganun ka thorough. Parang sobrang thorough. As in, tapos seryoso talaga siya. Akala mo 10 hinugasan niyang pinggan. Ang tagal-tagal niya, yung nakaalis ako at nakabalik, nandun pa rin siya. May ganun din naman. Parang sobra din naman. Ewan ko. Parang sobra din naman yung linis. Meron din namang mga ganon. Totoo. Oo, basta hindi, pero ako, yun talaga yung bottom line. At very lesson talaga doon. Hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga tao Di ba? Halimbawa, ikaw partner, mukha ka mabango, mukha ka malinis, di ba? Pero mabaong hininga ko, pero diba? hindi yun partner, pero hindi ko sure kung saan galing yung kamay mo na ipinatong mo sa, di ba kakadukot, ang dami nagdudukit, di ba? Tapos hindi naman nag-alcohol, hindi naghuhugas ng kamay, tas yun na mabilis po ang pasa ng germs. Yung mga magugulat ka, saan niya kaya yun nakuha? Mahirap nang i-trace. Totoo, Mahirap di na naman talaga natin nakikita ang virus di ba? Kaya nga tingnan mo yung naging sakit ng anak ko partner, viral. Di ba? Paano ang tracing nun? Di ba? Yun, time pa ng pandemic, ibig sabihin, hindi siya lumalabas. Correct. Di ang nanggaling pa yun dun sa mga lumabas, which is, kami pa nga yun, kasi kami lumalabas at bumabalik sa bahay. So, yun, tama si partner gamitin natin yung mga lessons na natutunan natin ng pandemic. Hindi ba tayo bumalik sa kasing linis? Kasi dati talaga, bago pa kami umalis ng naka-PPE pa talaga ako So, tanggal PPE, ilagay sa labas, hindi makakapasok yan. Dati, partner, yung mga deliveries, talagang, sinesprayan niya ng bonggang-bongga. Ngayon, hawak-hawak na natin. Pero sa totoo lang, yung mga deliveries, sa kung saan kamay na po yan ang galing. Kamay, paa, pwedeng paa kasi inano na yan sinalansan sa floor, diba? Yung mga ganon. Correct. Na ipatong doon. Tama. Diba mga upuan na madudumi. Tama, diba? Tapos yung mga nadikitan na siya ng connect virus, dadali natin sa loob ng bahay nang hindi na natin siya sinesterilize. Dati talagang super sterilized. Diba? Huwag natin kakalimutan yun. Kasi kung saan-saan talaga nanggagaling yung mga delivery. Diba during the pandemic, there was a time na dun sinisi yung pagpasa ng virus sa mga deliveries na dumadating. Kasi nga, hindi natin alam yung pagpasa nun mula sa source hanggang doon sa recipient. Ay hanggang sa, dun sa nag-receive, ganun. Correct. Magkakaroon tayo ng idea mga kaibigan, minsan doon sa malinis na CR para magkaroon ng comparison, di ba? Pumunta ka talaga ng mga hotel, doon ako lagi amazed, partner. Tama. Ang linis-linis ng CR nila. Even yung ilang mga malls, ang linis ng CR nila, air-conditioned. Sabi ko, ang galing naman, may maintain
nila to, na ang dami, considering na ang labas pasok ang mga tao doon, ang mga laman ng mall, ang laman ng hotel, di ba? Daan-daan yung mga tao diyan labas-pasok eh. Pero ang bango-bango pa rin ng mga CR nila. Pag pumunta ka ng Okada, grabe, sabi ko sarap humiga dito eh. Correct. Sa ang linis ng floor. Totoo, ang Banyo dami. yun ha, ang Correct. bango-bango. Mas maputi pa sa budhi mo, alam mo yun. Mas malinis pa sa pagkatao mo. Yung, ikaw yung madumi. Di ba? Pero CR yun. Mahiya ka, di ba? Oo. Ikaw yung madumi. Di ba? Compared dun sa CR. Ganun. Correct. Kasi ayun nga, daan-daan na yung mga taong pumasok dyan pero na-maintain nila na maayos. Di ba? Kunyari sa bahay natin, ay 5 lang naman kayo, for example. Di ba, bakit ganun? Ang dami pa rin mga kulot-kulot na buhok dyan, di man lang mawalis. Di man lang mawalis. Di, pero sa totoo lang, in fairness naman, kunyari sa bahay, hindi kasing linis nung kunyari sa mga restrooms. Public kasi yun eh. Yung sa bahay, parang kayo lang naman gumagawa. Oo, kayo lang. So, carry ite, ganun. Pero yung talagang sa pagka-public talaga ito, kailangan, siya. Sobrang linis, no? Oo, kaya nga natutuwa ako. Kasi yung hotel partner, matic na yun. Iba yung budget dyan, iba yung bango. Meron yung sariling diffuser, humidifier, tapos yung mga pampabango, ionizer. May sarili yan sila. Correct, wala talaga, di ba? Correct, wala. Ang bango-bango. Mas bango pa yung toilet bowl kaysa sa mukha mo, di ba? Pero yung kaya nga natutuwa ko din sa mga public restrooms na, halimbawa yung mga stopover ka sa mga gasoline stations, tapos may aircon, tapos malinis, may tubig, di ba? Tapos mayat-maya, check yung nagbabantay. Yun po, feeling ko kailangan din talagang bigyan ng budget po yun. Kasi talagang ang worst na experience ko sa ganyan sa public restroom partner, yung talagang, hindi ko alam kung holiday ba yun or pero sa sobrang tindi ng dami na hindi na na-accommodate ng restroom, partner, pinapapasok na yung mga babae kung nasan yung mga lalaki. Tas hati na lang. Alam mo, parang may talikuran na lang. Oo, parang ganun na lang siya, partner. Yung parang tas yung mga tao, including us, wala na ding pakialam. Bakit? Kasi ihina talaga. Talagang antindi na, kumbaga ayun, parang antindi ng traffic, umulan, tas holiday. Nako, super bad combination yung tatlong yan. So ganun yung eksena. Hindi na kinaya nung of course yung naglilinis kasi sobrang dami. Ganyan. Pero yun, kaya yan yung mga hitis ko, yung parang sasakit yung tiyan kapag yung tas public restroom. Totoo. Kaya kailangan bago kayo bumiyahe, huwag kang kakain ng itlog, yung kung alam mo sumasakit yung tiyan mo. Kung lactose intolerant ka, huwag ka muna magagatas bago magbiyahe ng mahaba kasi ang hirap eh. Hindi kasi lahat ng public restrooms malinis. Oo. Totoo, merong gas station kami dinadaanan dito sa South Park. Grabe, ang ganda. Gas station na. Ang linis ng CR, air condition, tas ang bango-bango. May ganung, sabi ko may ganito palang gas station. Pwede pala yun. Ang bongga, lamig, parang sarap na magstay, sarap maglatag ng ng banig doon, tapos matulog ka. Kasi ang bango niya, CR po yun mga kaibigan na. Ang best CR na napuntahan ko talaga mga hotel. Yun talaga. Isa dyan umiinit yung pa. Pag umupo ka, umiinit pa yung Diba? Relax ka lang, diba? Hugasan mo ako. Diba? Ganon, diba? Meron pa nga, powderan mo yan. Diba? Totoo. Ganun. Worst CR na na-experience ko, partner, yung pag may concert. Portalet. Oh my God, talaga. Sa true lang. Ng mga portalet nyo. Oo, tas kalat-kalat na talaga. Tas yung mga portalet, talaga kaya ko yan parang, tawag doon, fear. Na kapag ka-attend ng concert, tapos ang restroom lang ay portalet. O kaya sobrang haba ng pila kasi sobrang dami ng tao, tas hindi ma-accommodate kung ang konti lang. Tas ang na-realize ko pa sa mga portalet, ang tataas. Ang taas niya, for girls so, ano to, frog seat kayo doon? Pagpupupo kayo. I cannot even ayoko na lang maalala kung paano ko ginawa. Alam mo yun? So, ibig sabihin, may mga kanya-kanyang tayong paraan kung paano natin ginawa, yung kailangan nating gawin. So, imagine niyo yun, kung gaano kadumi. Diba? Hindi naman ako, hindi naman sobrang linis, pero wala akong kadiri talaga. nadat na portalet na malinis talaga. True, wala din talaga akong nadatnan. Wala. Lahat mabaho. Mamabutihin mo pa nga umihi sa labas. Kaya nga, correct. Mamabutihin mo pa talaga. Kaya kami, partner, yung meron kami malaking sasakyan, meron siyang CRA. Yung nabibili, hindi. mag-CR. Oo, dun talaga. Pero bawal siya pupu. Wiwi lang, ganun. Pero siya, nabibili lang yun. Kasi susuka. Susuka. Sa plastic yun. Dapat lagi may mga plastic. Kaya nga ako, di ba, lagi ko itong sinasabi, partner, na ang pinaka-best invention ever is the wet tissue. Kasi, yan, di ba, kasi nga ang daming salaula, ang daming madumi. So, pero kapag ka may wet tissue ka, parang may labang kalaban sa germs.
May ganun akong feeling lagi. Kaya pangarap kong magkaroon ng endorsement ng wet tissue. Tapos lagi akong ang supply ko ng wet tissue for life. Tapos lagi lang ako meron nun. Tapos ang saya-sayo ko talaga dun sa wet tissue, promise. Kaya nga, pag Pasko, pag may mga nagregalo sa ako ng wet tissue, ang saya-sayo ko talaga. Kasi panlaban siya. Kunyari, isipin mo Survival portal. kit mo siya, Oo, survival yun eh. Kaya pag halimbawa bumibili ako sa mga drugstore o kaya sa Watsons, gamot lang talaga bibiling ko. Paglabas ko, may malaki ang supot ko. Kasi for sure, may dala akong wet tissue. Meron talaga akong baon. Ganon kasi parang feeling ko panlaban siya. Kasi nga ang daming salaula sa world. Including myself, may mga salaula naman kasi din talaga. Anyways, partner, kahapon, nagpadala si Dennis Villahermosa and si Libay ng food. Uy. Kaya lang wali ka na. Ay, ganon. Pero wag ka mag-alala, nilagay ko sila sa ref. So natutuwa ako kasi Bulalo ba pinadala nila? Hindi, kaldereta, baka, menudo, sisig, pansit, tapos nakalagay siya sa mga microwavable. Nilagay ko sa ref. Yan yung gusto. Bait naman talaga ng pamilyang yan. Correct, 'di ba? Yan yung masaya kasi pwedeng initin sa gabi kung kailan pwede na akong kumain, 'di ba? Kasi nagsusorry siya kasi hindi umabot ng lunchtime. Tapos sabi ko, it's okay kasi gabi pa naman talaga ako kumakain. Ganyan. Sabi niya, wala na rin si Chris. Pero okay lang, sabi ko, nilagay ko sa ref. So, nandyan, partner, may lunch ka na mamaya. Oo nga. Naku. Thank you, Dennis. Salamat. Salamat. Villahermosa And a belated Miss happy birthday kay Libay. And partner, batiin din natin na nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Uy, Si Sinesha. Neriza David Custodio. Ayan. RC loves you but Jesus loves you more. Ayan. Sabi niya, tambalanista daw siya. Sabi niya, Ray Carl, tambalanista po ako since high school. Mamatay-matay kami ng kapatid ko, kakatawa dati habang nakikinig sa karaoke namin. Na need ng tinidor para masagap yung signal ng Love Radio. Ang wife naman, mga may lang. Medyo butin nyo ha. Anyways, yan. Yun. Tas ayun, marathon kami ng tambalan nung nasa Japan pa kami. Ngayon, nasa New Zealand na kami. At kahit 4 hours na ang time difference dyan sa Pilipinas, adik tambalanista pa din. Yay! Thank you so much. Ray Carl Custodio na again binabati ang kanyang loving wife na si Neriza David Custodio ng Happy birthday! Salamat! Ang dami naman mga tambalanisa nag-celebrate ng birthday. So, Thank you. Kung ang pamilya ni Miss Libay at ni Dennis ay nagpadala ng kaldereta, sisig. Ano ba so, naman si yung mga Nerissa, papatalo ba yung mga taga New Zealand, di ba? Kasi sila Dennis at Libay ay galing ng Australia. Oo, sila ay from Australia. Naku, hindi ko sure kung magpapatalo yung mga taga New Zealand. Nakakahiya naman sa bansang inyong tinitirhan ngayon, di ba? Baka magpa-corned beef pa kayo Correct, dyan. di ba? Representation kayo ng country. Charot. Representation ng country. Sabi nila, ang hirap naman pala magpabati sa tambalan, may pressure. O hindi, joke lang Alam mo tuloy, merong yung sa post ko kahapon, sabi nung isa, gusto ko po sanang sabi niya, wait lang. May pagpa-pressure. Sabi nung Joanne Franco, gusto ko na sanang dumalo sa station kaso wala akong dalang alay. Baka malait ako next time na lang. Joke lang naman yun, di ba? Ano naman kami ay wala, parte lang po ng adlib namin. At natutuwa naman din kami kapag kami nagpapadala pero hindi po requirement ang alay. Oo, pero nakakatawa kung tututuhanin nyo. Oo, di ba? Nakakatawa. Ikaw ba naman? Huwag tayong plastic. Ikaw bigyan ka ng regalo, hindi ka matuwa. Di ba? Sa totoo lang, sasabihin naman natin, hindi mo naman kailangan magdala ng regalo. Totoo naman din talaga. Pero syempre, nakakatawa pag may dala ka regalo. Ganun yun. Pero again, it is not a requirement. Kaya kung dun sa mga tambalanisa natin na dadalaw next week, yan, dito po sa area natin, kasi po Aliwan Fiesta na, pwede po kayong pumunta dito. Pwede na hindi naman kailangan na meron dalang alay. Pero ulitin namin, kung meron, bakit naman hindi naman kami tumatanggi sa grasya. Ganun. Siyempre magiging thankful kami. Diba? Batiin ko lang, partner, ang aking poging-poging inaanak na si Daniel Zane, a.k.a. Dos Leva Geronimo. Hi, Ganda ng Dos. pangalan, no? Si Dos yan Nag-celebrate siya ng kanyang second birthday. Happy birthday, Dos. Yung utang ni Ninong, palaguin mo muna. Magandang pinapalago yung utang para nagkakaroon ng interest. Yan, di ba? Sa tamang panahon, maibibigay din yan. Yan. Pero katulad ng lagi namin sinasabi sa mga inaanak namin, sino sa mga ninong at ninang ninyo? Yan. Ang kayong bigyan ng bonggacious na pabate sa Facebook Live ng Love Radio Manila na may 4.2 million followers at ang aming mga
individual social media pages. Sino? Wala, di ba? Kami lang. Correct. So, Yun palang bayad sapat na kami. Correct. Huwag ka na magsabing yung utang ko pa-increasean mo. Ako hindi. Sasabihin ko sino sa mga ninong at ninang mo kaya ka pa batiin sa radyo, di ba? Wala. O, di ba? Yun na yung regalo ko. Ganun. Oo, mahal kaya yung gantong greeting. Oo, di ba? Magkano po ang spot sa Love Radio? Sa Oo. True lang, di ba? Para bigyan ka ng oras, alam na this special ka. Yes. Oh. Worth 50,000 ka, one spot. Isipin mo, ang haba na, yun. more than 30 Correct, seconds na. oo. Di, ang Sabay 100,000 Kaya na. nga, tingnan mo, tapos maghahangad ka pa ng so much more. Wag ganun, Dos. Charot. Charot lang. Love Charot you, lang. Dos. Ayan. Ingat ka. Yeah, we'll see you soon. Ingat ka. Regards to your daddy and mommy. Yes. Yan, si Joseph. Joseph tuloy. Jose. Yan, hi Jose and Jolly. Yan, Ang hello kanyang po mommy sa at ina. daddy. Hello po sa inyo. Salamat. Sabi ni B. Bliss 05, kasalanan mo, Nicole, kung bakit ako mahilig ngayon sa chunky headband. Nakakainis ka na. Love you. Yung ba tawag doon? Chunky headband. Chunky ibig sabihin malalaki, malalapad. Okay. Tapos sabi pa nung isa si Ivy Searcher, tama na, Nicole, tama na. Gusto ko na naman yung mga suot mo ngayon. Tama na, wala na akong pera. Bili kayo ng bili Yan ang Pwede sinasabi. namang hiramin yung mga gamit ni Nicole. Oo, katulad pinapahiram naman ito, niya. hiram lamang, pero hindi nyo pwedeng hiramin. Hindi naman kayo endorser, di ba ako? Oy, thank you, Mayat de la Rosa. Gusto mo na naman. You deserve this. Oo nga. May imitation ba ng ganyan? Or pwedeng Hindi, ipa-customize? Pwede. Actually nga, di ba kung may nakikita po ninyo yung aking pendant na Nicole Ayala, customize po yun. So Oo. pwede pong magpa-customize ng jewelry. Kung gusto po ninyo, buong family tree po ninyo. Ayan, Pwede, ilagay oo. ninyo dyan. Para Why pangmalakasan. not? Correct. Gora lang kayo sa Mayat de la Rosa, tanungin mo, gusto ko po family tree po, ilagay ko dito. Kaya nilang gawin yan kasi they can customize. Diba? Ganun. Tawang-tawa ko tama na, Nicole. Napapagastos na sila. Ganun talaga. Kailangan natin Ganun kasi yan. pag di ba, pag idol mo, makikita mo kung anong meron sila na makikita mo, tendency is, bibilhin mo. Kaya nga, di ba, yung mga brand ambassador, for example, yung sa mga brands, kinukuha talaga nila yung alam nila na maraming may influence, followers. correct. Yung malakas yung community Hatak. niya. 'Di ba kasi the moment na hawakan niya yung produkto na yun, hawakan pa lang, wala pa nga siyang binabanggit 'di ba? Bibili ka talaga. Halimbawa, yung shampoo na ginagamit niya, 'di ba Tama. ginaganon-ganon nga niya lang yun Correct. 'Di ba? Nilagay niya sa buhok, tapos ginamit mo na rin right after. So true. Ganun 'yon. Nangyayari talaga yun ang po yan. effect ng advertisement. Correct. O, diba? Kaya, bili na. Bili na. O, diba? Pagawa na. Pagawa na. Go. Ayan. Try natin kabilang side naman. Nananalamin tayo habang nagpo-programa. Siyempre, go. Kabilang side naman. Baliktaran. Uy, salamat sa mga nakatutok sa atin sa ating FB Live, ha? Thank you very much. Mga ganyang style naman. Maiba. Ayan, Naruto, Son Goku. Son Goku. Ayan, Naruto. Okay, sabi ni Ashley Dean Baduria, wala na pong pera kakamodel mo, Miss Nicole. Nakaka-addict na. Tama na po. Tama na po. Ikaw naman, pinapagastos mo naman kasi yung mga mga utaw Ganun talaga. You deserve it. Sabi ni Mami Joanne, pabati po ang aking balay, si Emmy Aguilar from Hong Kong ng happy birthday. Si Jessa Lukban, sabi niya, watching from Diet Camarines Norte, Tambalanisa since dalaga ako, now 2 na po ang anak. Hello po sa family Lukban and Alcaide. Yan. Shoutout kay Gina Tampok. Salamat sa pagtutok. And Chris Catalon. Thank you. Miss Emma Villegas, good morning. Salamat sa iyong panonood. Sa Japan daw, sobrang lilinis ng mga CR, public toilet nila. Kaya lang nakakabobo Hindi mo alam kung anong pipindutin. Kasi hindi naman sila nag-English, no? Oo. Kaya dapat meron kayong yung Google Translate sa phone. Yung Translate. Yung app, may app yun Kasi yung yung ice maker ko na dumating, iba yung language, parang in Czech. So yun, yung Translate,
yung pwede yung picture, yung pwede yung yung image tapos mag-ano siya. Magta-translate siya. So, gamitin niyo yun para hindi kayo maligaw. Para hindi kayo, Baka ihilamos niyo, pang-puwet pala yun. True. Diba? Sabi niya, grabe sobrang linis ng mga public toilet at laging may tissue. Sa Japan daw ito. True. Totoo yan. As in. Parang anywhere. Ang saya. Kapag umuwi ako ng Pilipinas, walang toilet paper, may bayad pa. Pero in fairness, yung mga may bayad naman, minsan may tissue, baka naubusan lang. Oo, baka may naman tissue, ganun lang. mas malinis. Pero may mga ilan din naman talaga na kapag umihi ka dito kasi 'di ba, ihi 5 pesos, pupo 10 pesos. Minsan depende pa. Na kahit nagbayad ka na mabaho pa rin eh. May ganun eh. 'Di ba? At meron naman mga libre pero ang linis at ang bango. Basta importante i-maintain natin yung ganong CR. Pag nabigyan po kayo niyan o pinapagamit kayo ng ganyang CR, i-maintain nyo. Kung paano nyo nadatnan na malinis, lalabas kayong dapat ganun din kalinis. Tama. Di, tsaka yung talaga, promise, yung tawag doon, yung pagkalat ng germs. Ayan. Syempre partner, mamigay na rin tayo ng 500 pesos para sa ating fanscan. Go. Habang maraming present na nakatutok sa atin, kaya go! Scan mo na. Ay, Manila. Scan mo na. Ayan na. Eto na. Nakikita nyo na ang QR code ng Love Radio Manila. Yan yung kulay orange na bilog. Yan. Itapat nyo lang ang camera ng inyong cellphone. At may lalabas na link dyan. Ayun na. At ano nga ba ang ating question for today? Yan, sa astrology pa rin. Ang Aries ay may sagisag ng anong hayop? Hindi to si kumparing Aries mo astrology tayo. Ano nga ba ang sign ng Aries? Letter A. Tarsier. Letter B. Rabbit. Letter C. Arowana. Ayun. Parang wala sa pinagpilian. Ano ba? Hindi ako nakikinig D, kambing. Ako naman ayun. Yung hindi nakikinig. Ayan na. So, A, Tarsier, B, Rabbit, C, Arowana, D, kambing. Yan. Pili ka lang doon. Feeling ko Arowana talaga. Feeling ko. Kaya nga R eh. Oo. Kaya nga Aries eh. Yun yung root word. R, Aries, Arowana. Nag-evolve na lang yung Arowana. Ginawa na lang silang pet. Yun talaga yun. Yung baka kami maniwala pa rin. Minsan paniwalain tayo eh. True. No? Minsan gino-joke na lang tayo. Sumusunod pa tayo. Joke lang po yun. Yeah. Scan nyo na at maya-maya bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin kung sino ang mag-uuwi ng 500 pesos. Yes. Yun. Okay? Yes, scan na. Now na. Good luck ng bonggang-bongga. Mamaya tayo mag-banding ulit para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. See you later. Let's get it on. Time to roll down the top 10 hottest hits of the week. Back-to-back hits on a full throttle ride. Welcome to Love Radio's Top 10 Countdown. Only here on Metro's #1, 90.7 Love Radio.